I hate to say this, mahal kasing maging healthy sa Pilipinas. Let's start with the fast food. Punta ka ng fast food. Pag bumili ka sa fast food, anong kasamang drink? Soft drinks, diba? Pagka gusto mo tubig, ang bottled water, mag-a-add ka 50 pesos. Diba? Mas mahal na nga yun eh. Nagpunta ako minsan sa isang dito sa isang mall dito sa atin. Merong magkatabing store. Isang mansanas na hinati-hati. At saka isang mansanas na hinati-hati na may asukal. Alam mo kung ano mas mura? Yung may asukal. Bakit nga ganun? Diba? So nasa ekonomiya natin din yung problema. Nasa mga kapitalista din yung problema eh. Kasi pinapamahal niyo yung pagiging healthy eh. Eh yung prutas niya, pinitas lang naman yan, nilagay dyan. Eh yung isa, pinitas, hinati-hati, at nilagyan mo ng asukal. Tinundos mo pa ng stick. Mas mataas yung kapital mo doon pero mas mura. Are we rigging it? May mga nagsasabi, kung gusto daw mas mahimbingan tulog sa gabi, wag nang magko-coffee 4 p.m. onwards. Gaano ka totoo Actually, na hindi may siya- effect yung coffee sa tulog ng tao sa gabi? Actually, hindi siya 4 p.m., 2 p.m. Sabi nga nung ilang mga pag-aaral, 1 p.m. eh. This is because your coffee has caffeine. And your caffeine has an interaction with the production of your melatonin. Na yung melatonin, kumbaga yan yung nakakatulong to induce the sleep. Kung nagkakaroon ng problema doon sa interaction nila doon, pwedeng kapag ka na-disrupt yun, nahihirapan matulog. But there are people na magsasabi, Dok, kung ba kahit umiinom ako ng kape ng gabi, nakakatulog pa rin ako. There goes your tolerance. Masama ba yun? Nasanay na yung katawan mo sa magko-coffee ka tapos nakakatulog ka pa? O okay naman. Medyo masama din eh. May masama ding epekto eh. Lalo na at kung hindi mo napapansin na buwibili sa palintibok ng puso mo dahil sa coffee or sa caffeine. Pangalawa, kung ang kape mong iniinom pa rin ay masyadong matatamis, pwede kasi na yung katamisan nun ang nag-i-induce ng sleep mo. Yan yung tinatawag natin na sugar crash. Merong mga nauuso ngayon na coffee na may mga glucosa green. Anong kape yan? Okay. Ito yung mga kape na nakikita ninyo na 5-in-1. No? 5-in-1, 3-in-1. No? Hanapin nyo lamang kung yun man yung meron. No? Maaari kasi makatulong yan sa mga joints natin. Ito yung kumbaga plant-based version ng glucosamine. Yung glucosamine ay nakakatulong kasi siya sa joints. So kasakasama lagi yan, magkasama yan. Yung chondroitin sulfate at saka yung glucosamine. Mga supplement ito na para makatulong sa joint health natin. Yung coffee na may glucosa green, para siyang coffee na nilagyan ng supplement? Parang ganun. Instead na magte-take kayo ng 3-in-1 na wala naman kayo makukuha ang benefits, kung gusto nyo talaga ng 3-in-1. Ito na lang. Ito lang, take nyo. Tapos mas less pa yung sugar nito. Less yung sugar kasi kung tingnan nyo maigi yung pakete dapat yan nakalagay doon more of stevia. So stevia yung pinakapampatamis niya para walang sugar spike. And then I would suggest tingnan nyo kung ano yung laman. Dapat dyan meron siyang glucosa green para may makakatulong sa joints ninyo. Kahit na wala ka pang nararamdaman sa joints mo or walang masakit, pwede ka na mag-take nito. Pwede. Kasi maaari ding makatulong ito kasi yung mga coffee na may ganyan. Usually sinasamahan din ng HMB. Yung HMB ay short for isang mahabang compound. Pero itong compound na ito nakakatulong din ito sa preservation ng lean muscle mass. Okay. At saka nag-accelerate din ng recovery. That's why sabi mo kanina, kapag ikaw Tinitake ko siya, si Ultaflex. Nakakatulong siya sa recovery ng muscles mo. Kahit nag-exercise ka, mas nakakatulong siya sa pagbubuhat din natin. Mas nakakatulong din siya sa paggamit natin ng muscles natin. So yung tinitake ko na yon na Ultaflex na may glucosa green and HMB, perfect for me kasi I run, I bike. You're very active. Perfect sa mga very active yung lifestyle as well as kahit yung mga hindi active. As well as yung mga hindi active. Kasi mas kinakailangan nyo nga yan lalo na kung nag-i-intend kayo na maging active in the long run. Ano nga yung sakit pagka matanda ka na, Dok, tapos may nananakit? Osteoarthritis? Yan. So nakakawala siya? Nakakatulong lang. Pero hindi mawawala yung pain. Okay. Hindi siya totally mawawala. Maaari lang itong makatulong. Yung glucosa green tsaka yung HMB makakatulong. Makita nyo rin yung HMB actually sa iba pang mga brand ng sa iba pang mga brand ng gatas Nakakatulong kasi siya to preserve the lean muscle mass. Meron bang, kumbaga yung sinasabi mo kanina, kung sa vitamins pwede ka ma-overdose. Sa coffee na may glucosa green, pwede ka rin ma-overdose pag sobra? Lahat naman may sobre. So not too much not talaga? Not too much talaga. 1 to 2 cups per day is okay. 2 cups yung max pag may glucosa green. Yung iba na nag-e-exercise, pag hindi nila nakukuha yung protein sa egg itself, nagtitake ng protein shake, creatine, safe ba? Safe naman sila. Provided that you're gonna do workout. Kung hindi, walang kwenta yan. Matatamaan lang din na matatamaan yung bato mo. Kasi remember that these are protein. And then your protein are being
metabolized by your liver and your kidneys as well. Ang magiging problema mo, pwede siyang maging protein overload, sa kidney overload din natin. So ayaw natin nun. Ikaw, do you suggest to your clients, yung mga nagpupunta sa wellness clinics mo na malakas mag-workout to take this stuff? Kung kinakailangan nila. Pero kung wag. hindi talaga nila nakukuha sa pagkain. Kasi Pero as much kung as possible, kaya, kung wag kaya na. sa pagkain na lang, Wag na. wag na. So pag kaya sa itlog, doon na lang. Kung kaya sa itlog, kung kaya sa karne, kung Oo. kaya sa white meat, doon lang. Oo. I don't know if you heard of power gels or salt stick. Ito madalas yung usong-uso sa running. Yan, Doc. Alam na ni Doc. Doc, walk us through this power gels and salt sticks. Safe ba? Safe Is it to. okay? Safe ito kasi remember that these salt sticks, these power sticks are electrolytes in itself. So, nakakatulong siya to replenish the losses. Kasi when you run, you perspire a lot. Yeah. You also lose not only water, you also lose electrolytes. You have to replenish para magkaroon ka din ng power to go through the marathon. So, yun, makakatulong naman talaga. Ito isa rin sa mga nabasa at napanood ko na hindi ko sure tama kaya yung sinishare nito. Kailangan daw ng katawan natin ng cleansing. Yung tipong parang 1 week na hindi ka kakain and then puro juice lang. How true is that, Doc? That's a gray area. Okay. So it's a gray area because in the Western world or in the Western medicine, hindi naman kinakailangan talaga nun nang hindi ka kakain. Although maaari siyang makatulong to provide the rest of the organs. Pero kung puro juice lang kakainin mo, ang iti-take mo, pwede ka kasi tumasin yung asukal mo. Kung ako, I would rather refrain. I would just From rather doing it. refrain from eating toxic foods instead of doing the cleansing. Kasi ang cleansing kasi naman talaga, your kidneys and your liver would be able to do it for you na. Kinakailangan mo lang is to support the liver and the kidneys. How do you do that? Eat more vegetables and drink more water. Pero yung mga nag-water cleansing, na water lang talaga for 3 days or 5 days. Naku, hindi ko sinasuggest na lahat ay gumawa nito. Okay. Lalo na at sa age ng social media, when you say something and then that could be seen as a hard truth, Yun na nga. hard science na ganyan. Hindi kasi it's not for everyone. Well, truth be told, some people would benefit from it. Ano benefit? Mas clear yung mind, mas may energy daw sila. Yung iba, again, yung iba, but it's not for everyone. Lalo na kung hindi nyo alam na bumabagsak at tumataas pala bigla ang inyong mga asukal. Kapag ka ganun, pwede po kayong mag-crash dyan. Your electrolytes could also go down. At kapag ka bumagsak ang electrolytes ninyo, pwedeng ang tuhod ninyo, hindi rin kayo makagalaw ng maayos. So like technically and scientifically, sinasabi mo nga rin kanina, hindi naman na siya kailangan dahil ginagawa na yun ng katawan natin. Mo. You just have to support your liver and your kidneys properly. How about soup diet? May Soup mga narinig ka rin nun, yung parang yung pinapakulo. Yan! and brothing. Ano yun? Okay, well, ang brothing kasi, so yung karne, pinakukuluan, tapos ang kakainin mo lang sa isang araw ay yung sabaw lang ng karne. Para saan? Para daw mas clear yung mind nila, para daw mas may energy daw sila, para daw ma-hit yung protein goals. I don't suggest doing it for everyone. Why? Kasi, yes, pwede naman talagang makatulong for chan and yung cleansing kuno. Pero ginagawa na kasi talaga siya ng katawan Huwag mo nang guluhin yung mundo ng katawan mo. So, and then, iba pa, lalo if it's saturated fats, yung pinanggalingan, pwede siyang makasira din sa microbiome. O yung mixture of good and bad bacteria. Pwedeng tumaas pa lalo yung bad bacteria kaysa sa good bacteria, promoting more sickness. And sabi nga natin, kapag binagsak mo ng bagsak ang calories na kinakain mo, you can mobilize the fat stores and your body will think of it as you are in starvation mode. And then, bababa lalo yung metabolic rate mo, mas mahirap kang pumayat in the long run. Ang nalulus nyo lang dyan, yes, ang benefit niyan, pwede po kayo mag-lose ng ilang weight. Pounds. Pero babalik mo rin pag kumain babalik din yun. Kasi you're actually just losing water weight. Okay. Tubig lang po yung natatanggal ninyo. Remember that there are 4 components of your weight. Okay. Your water, your bone, your muscle mass, and your fats. Okay. Kung gusto mo tanggal yung fats lang, when we go on extreme diets, you only lose water. Once you lose the water, the next thing that you're gonna lose is your muscle. So kaya ang kinakailangan mong gawin dyan ay calorie deficit lang, mawawala yung fats mo. Yun talaga pinaka-okay. Kaya lang ngayon, Doc, yung iba ayaw na mag-caldef, gusto mabilisan. What is your take on this Ozempic and tirzepatide craze ngayon? It's not really a craze Kung titingnan natin, these are medications that has been there for so long. Really? Yes. Pinag-aralan na namin to nutrition school pa lang. So, kung sa akin, so 2007 pa. So, ilang years ago na to, na parang, kasi nga, gamot siya for diabetes. Oo. Pero,
Kailan siya nauso na parang ginagamit siya pampapayat? Nauso siguro kung hindi ako nagkakamali, mga 5-7 years Oo. sa States. Okay. Sa US to unang... Yeah, we're a bit behind kasi. Oo. So, pero napapag-aralan na namin siya sa nutrition school since 2007 pa. Bakit? Kasi pinag-aaralan po sa nutrition school ang hormones. Tirzepatide and Ozempic. What's the difference between the two? Okay. Yung Ozempic, it's a brand under the generic code semaglutide. Yung semaglutide, it's a GLP-1 receptor agonist. Meron po tayong mga GLPs sa katawan. Sa tiyan, may receptors tayo sa tiyan, may receptor tayo sa brain. Para saan tong GLPs na to? Ang GLPs na to kasi ay nagko-control ng ating appetite. Okay. So pag mas marami kang GLP... meron kang GLP. Pag na-activate mo yung receptor na yon, think of the GLP as a receptor. Okay. Kumbaga, the GLP is a receptor parang sa pintuan susian. Oo. Okay. Pagka tinurukan mo siya, pagka nilagyan mo siya ng susi, pagka gumamit ka ng susi, halimbawa, yan. Kunyari ito yung receptor. Oo. Narito yung receptor, ito yung susi. Oo. Ito yung receptors, nasa katawan mo na yan. Oo. Yung katawan mo, gumagawa siya ng sarili niyang parang susi. However, yung susi na nagagawa ng katawan mo, mabilisan lamang. Okay. That's why your appetite goes up and down. So, kaya, ang receptor agonist, yung susi, nilagay mo dyan. Pang matagalan to. Yun yung gamot. Yun yung nilalagay. Yun yung ini-inject. Ozempic man or Tirzep. Pag tinurok mo siya, mas matagal siyang kakapit dyan. Na hindi ka nagugutom. Kaya hindi ka nagugutom. Okay. So, ang ending nito... Pero these are made for diabetics These are made for diabetics. Because these are ingredients. Yun na nga, paano kung may mga nagtitake nito na hindi naman mga diabetics? Because it is also made for those who are obese. Pero paano kung may mga nagtitake na hindi naman obese? Yun yung off-label. Diba doon sa estasyon natin, ang dami nagtitake niyan? Yun na siya. Yun na siya agad. Dumiretso na agad si Doc Dex. Okay. Alam ko kasi, syempre, alam mo naman yung nangyayari. So, hindi kasi lahat ng tao dapat nagtitake nito. Sino ang mga hindi dapat nag-Ozempic at nagtitirzep? Sino ang hindi dapat kapag wala namang indikasyon? Kunyari, na diabetic ka at hindi ka naman obese, hindi ka naman pasok sa criteria ng obese, hindi mo kailangan ito. Yun. Ang pinakaiba ng tirzepatide sa semaglutide or yung Ozempic, yung tirzepatide kasi meron pa siyang isa pang receptor, di ba? Dalawa ang receptor ng tirzepatide. Dalawa ang receptor ng tirzepatide na kinakabitan niya. Isa dito at saka may isa pa dito. Sa gilid. Sa gilid. So todo talaga hindi ka magugutom. Hindi pa 'yun. Yung isa kasi niyang dinidikitan, yung tinatawag natin na GIP. Ang kwento nito ay itong CGIP nakakatulong siya for insulin resistance. So ibig sabihin, mas nakakatulong siya sa insulin sensitivity o mas maging sensitive yung katawan mo sa insulin na ginagawa din ng katawan mo para hindi mag-up and down ang iyong asukal. Kaya siya nakakatulong. Meron pa isang paparating, yung retatrutide. But here in the Philippines, ang FDA approved is Mounjaro. Right? Mounjaro yun lang. Pero daming Tirzepatide na hindi approved na ginagamit. These are the compounded. Ano naman difference ng compounded? Yun lamang kasi, ang compounded kasi ay hindi mo alam kung ano yung nilalagay nila dun. Yung pala tubig lang, yung pala gaw-gaw lang pala yun. Pero kasi, ang kasi hindi mo naman matatanggal na talaga. Let's be honest. Okay. So are you pro or against it? All these fads na ginagamit pampapayat ng mga tao na hindi naman diabetics. I will only approve of it if and only if it is for the right use. Okay. Why? Ganito yan. Sa clinic namin, yes, gumagamit kami ng Mounjaro. For obesity and for diabetics. Okay. Pero kinakailangan titingnan natin sila sa tamang pamamaraan. Magla-lab test ang mga ito bago turukan. Pangalawa, bukod doon sa laboratory testing, tinatanong ko sa kanila kung talagang kinakailangan nila to. Kasi ganito yan. You can view these peptides as two things. Okay. Number one, you can view it as a prosthetic. Para kung naka-prosthetics ka kasi, kunyari ikaw ay napilay, forever ka nang gagamit ng prosthetics. So you can view it as that one. Or, number two, you can view it as a walker. Which is a trainer. Pang-startup lang. And then you let go of it, ayusin mo yung pagkain mo. Okay. Kasi, ang problema naman sa mga tao kasi minsan is, kaya nila kinakailangan ng mga gamot na ganito ay hindi na nila kinakaya talaga yung cravings. There's food noise. Remember, sabi ko nga sa inyo kanina, yung GLP meron din sa brain . So kapag hindi napapatahimik yung sa brain, nagkakaroon sila ng problema with food noise. So may mga pasyente na hindi talaga maiwasan ang pagkutib-kutib
Hindi talaga maiwasan yung snacking na sobra. Hindi maiwasan yung sobrang pagkain. And this is where these medications are needed. So ganun siya. So you view it, I view it as a walker. And then you let go of it after a while. So ang ginagawa na programa sa clinic is that you have the questionnaire. Alamin natin kung kailangan mo ba talaga. And then inilagay namin yung questionnaire, yung sa questionnaire na yun, yung lahat ng studies na nagsusupport. Are you for semaglutide? Are you for tirzepatide? Or are you for retatrutide? Inaaral yun kasi. Inaaral yun ng doktor. Yeah. So, yung ginawa ko sa aming klinika, tinitingnan natin maigi. May mga sasagutan kayo, medyo mahaba. Kung hindi siya basta, gusto ko pumayat, doktor ka mo ko. No, hindi siya ganun. Kasi baka... Kasi nga, hello, wellness clinic ito. Kasi for all intents and purposes, baka naman ang kinakailangan mo, abiso lang sa pagkain. Ganun lang. At ayun sila pagkain. Hindi ka pagagastos. Hindi ka pagagastos. At ang Mounjaro ay mahal. Mahal. If that's the only peptide or semaglutide na approved dito sa Pilipinas, how much is Mounjaro? Ang Mounjaro, sa huli kong tingin, ay nasa 12,000. Isang turok, Doc? No, 4 na turok na yun. Akala ko that's good for a month. Kasi kaya ako tinatanong to, my brother is on the obese side. He is residing in London. And then doon mahigpit din. So parang yung sinasabi mo rin, punta ng wellness clinic, nagpa-check sa doktor, tinignan obese ka ba, and then sa kanya lang nalaman na papunta na siya sa diabetes. That is why he is allowed to take Mounjaro. Yeah. He lost a lot of weight. Yes. He really lost a lot of weight. Pero yun nga, kasi sa ibang bansa, Doc, matinding test yung dadaanan. Ang tindi daw ng lab test, mga 2 months daw yata niyang inantay bago siya in-approve. At Mounjaro yung pwede lang yata sa kanila. Wala sila doon ng mga compounded na mga binabanggit-banggit. So ngayon, since matagal nyo na itong pinag-aaralan, kung gumamit ang isang tao nito na hindi ka obese, wala ka din diabetes, anong posible mangyari in the long run? Ang problema kasi is, yes, napapababa niya yung fat content ng katawan. But also, kung hindi tama ang diet mo, you are also going to lose muscle. At delikado yun. Remember that muscle is the organ of longevity. Oh yeah, that is why kailangan magbuhat. Kailangan magbuhat. No? Hindi porke babae kayo, hindi kayo magbubuhat. Totoo yun. Kasi hindi naman po kayo magiging malaking-malaki kapag kapag kayo kasi you don't have testosterone. So sa aming mga lalaki, kailangan nagbubuhat, and because muscle is the organ of longevity. And if you use these medications nang walang kawawaan, pwede na bumaba ang taba ng katawan ninyo, pero bababa din ang muscle mass ninyo. So may mga studies na nakakababa siya ng muscle? Definitely. Yung SURMOUNT trial, tsaka yung iba pang mga trials ng Mounjaro at saka ng semaglutide. Nakikita naman namin yung side effects. Nawawala yung muscles. Nakakabawas din siya ng muscle mass. So pagka nababawas yung muscle mass in the long run, yung mga matatanda na mas mahina, hindi nakakalakad, hindi nakakatayo, sila to. Oo, sila to. So, ngayon, bata tayo. Nasa mga 30s, 40s, 50s. Na ang ganda yung tingnan, ganyan. Pero pagdating nyo po ng mga 60s, kung bumababa rin po ang muscle mass nyo, walang kwenta. That's why in the clinic, if you are on Mounjaro, if you are, or even you're on semaglutide, yung Ozempic, na by the way, in the Philippines, hindi siya approved for hindi approved ang Ozempic. Ang Ozempic for weight loss. No? Approved siya for diabetes. Politically, ang approved would be Wegovy. So merong approved? Meron yun yung ma-approve sa na under ng Novo Nordisk. Okay. However, hindi pa siya available in the Philippines. Pero kasi it's the same compound eh. Okay. It's the same thing as Ozempic. Nagpalitan ng pangalan. Mas mataas lang kasi yung threshold niya. So it's basically political na pangalan lang eh. Yung tirzepatide, whether you're on compounded or on Mounjaro. Kasi hindi na natin maalis yun eh. Andyan na siya. Andyan na yan. At may mga nagpo-promote. At isa pa, nauna naman sila eh. Nauna talaga yung compounded na dumating sa Pilipinas. Bago yung Mounjaro. Bago yung Mounjaro na approved. But is it safe? Kasi nga hindi siya approved eh. Yun nga yung nakakatawa, diba? Bakit siya hindi ina-approve? Bakit siya hindi ina-approve? Kasi walang nagbaback up ng studies ng kanilang brand. At pero saka, ba't hindi ipinagbabawal? Dapat nga pinagbabawal eh. Ang dapat talaga dito actually ay magkaroon sila ng kasunduan na kung ano yung laman nito, ayun din talaga yung laman nito. Ni Mounjaro, kumbaga. Dapat magkaroon ng study. Same ba sila ng laman? Well, technically it should be the same. Kasi makikita mo naman kapag kasi compounding pharmacy talaga yan. Kung totoong compounding pharmacy yan, meron silang study
na ito yung laman nito. At yan dapat yung ipakita doon sa doktor o kung sa sino pa mang bumibili. No? Sa amin, sa klinika namin, dumadating na lang yung mga pasyente, may dala-dala na sila. Hindi mo inaalaw yun for sure. Well, definitely hindi natin inaalaw. Pero anong gagawin mo? Kung pagtalikod mo, nagturok na sila. Hindi mo naman. Mag-isa. Diba? Oy, may mga ganun bibilin online tas sila yung magtuturok. Kaya nga eh. So, mas delikado yun. Mas delikado yun. Kasi nga hindi mo alam kung ano yung laman. Walang doctor's prescription. Na binili mo lang online, sinabi sa'yo ganito. Tas pala tubig lang laman, tubig lang laman. Eh di, kung tubig lang laman, well and good, ibig sabihin, kaya mo yung diet lamang. Pero what's the worst case na binibenta online tas ano pala yung laman? Ano yung mga naririnig mo na? Well, worst case is ang mga naririnig natin, nagpapalpitate sila. Nagkakaroon ng pagdadiarrhea. So, hindi natin alam kung ano naman. It could be caffeine. It could be, kasi diarrhea. Pwede niloko lang talaga sila. Pwede magnesium nga lang laman yan eh. Pwede nga gawgaw lang ang laman yan. So, kaya hindi natin masabi. So, better go to wellness clinics or aesthetic clinics. Yes, or aesthetic clinics. Na para may Mounjaro naman and then ask your doctor if pwede mo bang i-take to or hindi. Kasi meron namang FDA approved. Meron FDA approved eh. Pero kasi yun nga eh, yung kung compounding talaga, better go to a really totoong compounding pharmacy. So, meron namang mga compounding pharmacies talaga. Here in the Philippines. Here in the Philippines, there are. Yeah. Doc, yun nga, yung sinasabi natin kanina, worst case scenario nito, if you continue taking it, is pwede mawala yung muscles mo. Dahil ang muscles importante habang tumatanda tayo, hindi lang for boys, also for girls. Definitely. So, just sa wellness clinic ninyo, pinopromote nyo rin talaga yung mga pagkain that can help you with your formation of muscles and also exercises Definitely. na nakaka-muscle. Ano-anong pagkain to? Anong exercise? So, ang ginagawa namin dyan ay di magsasagot nga sila. Malalaman namin, kailangan mo ba talaga ng gamot o hindi? So, pagka nalaman namin, kailangan mo ng gamot. So, sinidiscuss na namin, sige, dito sa gamot na to, ito yung benefits mo. Ito yung side effects Supplements mo. yan? No, kunyari, interzepatide, halimbawa. Okay. Lalabas kasi dun sa namin. Na pwede sa kanya. Na pwede sa kanya. Lalabas na dun sa algorithm namin yan eh. And then after that, ang gagawin natin, sige. Since lumabas sa sistema natin na pwede ka ng, for example, semaglutide or yung Ozempic or tirzepatide or yung Mounjaro, didiscuss na namin yan. Okay, this would be the plan. Ang plano natin, ayusin natin yung pagkain mo. Protein. You prioritize your protein. This is the number of protein that you have to take in every day. So, how many proteins ba kailangan ng isang tao? Depende sa Depende sa katawan. At malalaman mo lang yun if they go to you. Yes. So, malalaman natin yan kapag na-test na natin yung sa body composition analyzer. Malalaman natin yan doon. Doon yan, meron kayong mga meron machine dyan. Machines. Okay. Malalaman na natin yan doon. Makikita na rin, makukompute na rin natin yan. Okay. And then pagka na-compute na natin yan, bababa namin yan sa aming pasyente bilang number of servings that you are allowed to eat per food group per time. Halimbawa, gano'ng karaming servings ng meat ang pwede mong kainin sa breakfast, sa lunch, sa dinner. Okay. And when you say servings, anong ibig sabihin isang serving? Halimbawa, ang isang serving ay kalahati ng palad mo. So kung sinabi natin doon, kung lumabas ng 3, edi 3, isa't kalahating palad. Alamin natin. So yun, ituturo namin ng ganung kabilis sa pasyente o ganung kadali. And then, exercise, strength training, mahalaga ang strength training. Buhat. Buhat sa gym. What else? Kung hindi kaya sa gym, kahit mag-push-ups ka dyan, mag-sit-ups ka dyan. Body weight exercise. Calisthenics pa pwede. Pwede ba makabuild ng muscle ang running and cycling? Ang running and cycling, usually pwede naman, no? Pero usually sa lower eh. Kailangan sa lowest ng upper. Lang. Kailangan mo rin ng upper eh. So, but you can build muscle by doing it? Yeah, you can build muscles. You can tone actually. Sa baba? Sa baba. So, kailangan mo. How about swimming? Kasi ito madalas ang for senior citizens. Swimming is okay. Makakatulong. Nakakabuild siya ng muscle. Nakakatulong din sa pagbibuild ng muscle. Pero kailangan mo pa rin ng iba pang mga buhat talaga. Buhat talaga. Strength training. Strength training talaga. If you want to be healthy at 60, 70, buhat is everything. Kung hindi man buhat, body weight exercises. Paano yung mga momshi or yung mga nasa bahay? Wala kaming pang gym. Okay na ba, Dok, yung linis-linis ng bahay araw-araw? Buhat-buhat dito. Kuha na lang kayo ng resistance bands. Sa Shopee, mura lang yan. Mura lang yan sa Shopee. Dami nabibili sa Shopee. Doc, ano yung dangerous diet myth na hanggang ngayon alam pa rin ng maraming Pilipino? Ang gusto mo i-debunk na, hoy, utang na loob, tigilan nyo na to. Ang pagtatanggal ng food group. Okay. Halimbawa, tinanggal mo yung kanin tapos magiging healthy ka na, hindi po. Yan. At hindi masamang kumain ng kanin. At hindi masamang kumain ng kanin. Staple food natin yan. Ang mga Hapon kumakain ng kanin. Ang mga Chinese kumakain ng kanin. Mahaba naman ang buhay nila. Yung mga taga Loma Linda. Japanese super haba ng buhay. Yung mga taga Loma Linda, mahaba ang buhay.
'Di ba? Yung mga Adventist to eh. Okay. Yan. Yung mga nasa Okinawa sa Japan. Yeah. Yan, mahabang buhay nila kumakain sila ng kanin. Oo. Another blue zone is Singapore soon. Or Yan. yung Japanese diet din na mas raw. Yeah. Does it really help with Well, it's yung more protein. longevity ng buhay nila? It's because And of the protein. they always walk. Yes, they always walk. Ang buhay actually ay simple lamang dapat eh. So meron lamang 5 na dapat tandaan. Na dapat gawin. Na dapat tandaan. So Oo. una, kumain ng tama para buhay ay humaba. Okay. Pangalawa, gumalaw-galaw para hindi agad pumanaw. Oo. Pangatlo, umiwas sa stress mga bes. Pangapat, tanggalin ang mga bisyo, alak, sigarilyo, pati droga, walang mabuting madudulot yan sa mga buhay ninyo. Oo. At panglima, matulog ng mahimbing at sana ngayong gabi may mga minamahal kayong kapiling. Ay, ang ganda Ayun naman lang. sinabi 5 lang yun. And if you wanna be healthy, it should be sustainable. It should be sustainable. Kasi kahit na anong sabihin ko dito, mag-exercise kayo, ganyan-ganyan. Kung hindi nyo naman gagawin, walang At mangyayari. kung hindi nyo kaya, kung hindi kaya ng lifestyle nyo. Oo. Oo. Yung pagkain, no? Ang isang sinasabi lang talaga na gusto ko talagang tanggalin is, na gusto kong matanggal sa isipan ng mga tao is, there is a notion kasi na pag nagtanggal ka ng food group, magiging healthy ka na. Oo. Hindi yun ganun. Wag nyong isipin na ganon. Hindi siya ganun. Wag nyong ituring na kalaban ng kanin. Oo, kasi for the longest time, kumakain ng kanin ng mga Pilipino. Eh. Oo. It's a staple food for us and staple food for other people who have long lives. Say for example, yung mga taga-Japan nga. Doc, long lives. Pero kung mapapansin natin, nito mga nakaraan, pabata ng pabata, bumabata yung nung edad ng pagkamatay. Pagkamatay. Anong ano yun? Anong explanation for that? Maraming Bakit before mas explanation. mahaba ang buhay ng mga lolo't lola natin compared to ngayon? Kasi nga, the urbanization, Okay. isa yun, marami ng toxic chemicals na nakakuha natin sa skins natin, papunta sa katawan natin. No? Yung mga kinakain natin, di din magaganda. We are living a fast-paced life. Kaya Yeah. nadadali din tayo. Oo. Yung kinakain natin, hindi na tayo masyadong kumakain ng gulay ng prutas. Sinasabi ng FNRI DOST na bagsak ang kalidad ng pagkain natin. Meaning, yung nakakain natin ay bagsak ang kalidad sa intake natin. Pero actually, kung titingnan natin yung kung tama at tama lamang itatama natin ang proportion ng pagkain natin, pwede tayong humaba pa ang buhay. Pero yung stress, gaano Stress, kalaki isa pa yung yun. gaano kalaking yung effect ng stress sa overall health ng tao? Definitely malaki. Kasi ang stress natin kapag the stress hormones are also high, pwede pataas ng asukal yan, pwede rin magdulot yan ng problema sa puso. Kaya yung mga nagpapastress sa atin, lalo yung nasa mga politika, tigil-tigilan na ho ninyo yung mga kalokohan ninyo, anak ng pating. Babalik na naman kami ni Doc Dex doon. Kasi habang nanonood ka ng mga ganitong klaseng balita, di ba? Nakaka-stress din eh. No, at nakakapagngit-ngit at yung stress mentally, emotionally, it could emanate physically. Yeah. Ito yung tinatawag natin na yung kung ano yung nasa isip mo na ma-manifest physically. At hindi maganda yun. So stress talaga. May mga nagsasabi kasi yung mga may edad na tinatanong ko. Kasi anong sikreto mo? Ba't ngayon ang healthy mo? Lagi lang ako masaya. Hindi ako stress. Totoo ba yun? Totoo talaga? yun. Kaya nga sabi nga natin, umiwas sa stress mga bes. Totoo yun. Oo. Super true. Super Na true. may kinalaman yung iniisip mo, yung stress mo sa work, sa buhay, Yes. sa health ng tao. Yes. Mas Definitely. may sakit yung mga taong stress. Oo. Ayaw mo namin kayong takutin pero Oo. totoo. Nangyari din sa akin eh. When my father died, hanggang ngayon may stress ka pa din eh. Diba? So, mahirap i-overcome. Yeah. At kapag when you are stressed really, ang daming papasok sa isipan mo na hindi maganda. Na hindi ka rin nakakain ng ayos. How to So, overcome stress. How to overcome stress? You do stress relievers. So, kailangan. At alam mo yon kung ano Oo. yon. Pero Doc, meron bang mga food na nakakapagpa-stress sa atin? Well, wala naman talagang stress-inducing food unless you are allergic to it or hindi mo talaga gusto yung pagkain. Paano kung healthy tas di mo gusto? Ayun yung problema mo. No? Di ba? Oo. And then you choose other foods that are healthy Or as well. stress eating. Stress eating. Yes. Oo. Di ba maraming ganun yung pagka-stress sila, doon nila sa pagkain binabaling. Binabaling. Ito yung tinatawag natin na uncontrolled eaters and the hedonic eaters. And sa wellness clinic, nagagamot yun. Na-identify those people who are stress eaters. Etong mga to, gusto ko i-debunk mo or patotohanan mo. Depende sa'yo kung ano ba ito. Gusto ko malaman mga sagot dito. Okay. Bawal matulog ng basa ang buhok. Ano bang scientific basis dyan? Mababasa kasi yung unan mo. Hindi totoo. Oh my God, yun lang yun? Yun lang yun. Mababasa Walang kasi yung hindi unan. lalabo mata? Hindi lalabo mata mo. Okay. Mapapasma ka pag naghilamos ka right after ng exercise. Bakit yung mga nag-swimming
Hindi Oo naman nga, napapasma yung sige. mukha nila. Puro So, pwede maligo tubig after yan. ng exercise? Pwede maligo after the exercise. Ano bang You just mas have to cool tama? down. Cool down ng You ilang just have to minutes? cool down around mga 10 to 15 minutes. Kailangan may cool down talaga Mag-cool down ka ng onte. Kasi kapag ka masyadong mataas pa rin yung heart rate, mataas pa yung temperature, yun lang naman yun. Pero yung pasma kasi, na mapapasma yung mukha mo, mapapasma yung katawan mo, walang ganun. Walang pasma. Walang pasma. So, mas okay na after mag-exercise, pahinga lang konti, Pahinga lang konti. pababain yung heart rate, then Yes. pwede na. Pababay ng heart rate, pababay ng temperature ng onte, and then okay na. Or pawis ka pa, tapos you go straight to the shower, masama ba yun? Hindi naman. Okay lang din, Okay. walang masama. As long as mababa na yung Mababa heart lang, rate. Yung araw-araw daw na pagligo, lola ko nagsabi nito, ay nakakadali ng buhay. Hindi. Nakakagaan ng buhay ang pagbigo. Yun. So okay lang. Okay lang. Twice a day. Twice a day, thrice a day. Basta nainitan ka, pwede kang maligo. Ang shampoo daw ay nakakanipis ng buhok. Sino may sabi? Hindi totoo yun? Hindi totoo yun. Unless masamang chemical yung ginagamit natin. Unless very harsh yung chemicals eh. So paano namin malalaman kung yung ginagamit naming shampoo at conditioner ay hindi harsh? Hindi naman naglalabas sa publiko ng ano. So okay naman. Okay pa rin. So pag numinipis ang buhok mo, hindi yun sa dahil araw-araw na pagligo pag shampoo Hindi. mo? Yun ay maaaring may problema ka inside. Maaaring may stress. Ang stress kasi nakaka-brittle ng buhok. Pero di ba, Dok, pag nagkakaedad ng tao, numinipis talaga ang buhok? Maaaring kulang ng protein. Hindi totoo na pag nagkakaedad, numinipis ang buhok? Maaaring kulang ng protein. Protein lang Oo. talaga. Kasi yung buhok natin is strengthened by your protein. Grabe, ang dami nang nasagot agad ni Doc. Okay, bakit nga ba kahit marami na tayong access to information, parang mas pinipili pa rin ng iba yung unhealthy lifestyle? Dahil ba mahirap siyang gawin? Dahil ba mas mahal ang healthy diet? Truth be told, and I hate to say this, mahal kasing maging healthy sa Pilipinas. Is there something that we can do about it? There is something that we can do about it. Let's start with the fast food. Punta ka ng fast food. Pag bumili ka sa fast food, anong kasamang drink? Di syempre, soft drinks. Soft drinks, diba? Pagka gusto mo tubig, ang bottled water, mag-a-add ka 50 pesos. Diba? Mas mahal na nga yun eh. Nagpunta ako minsan sa isang dito sa isang mall dito sa atin. Merong magkatabing store. Isang mansanas na hinati-hati. At saka isang mansanas na hinati-hati na may asukal. Alam mo kung ano mas mura? Yung may asukal? Yung may asukal. Kaysa Bakit yung ganun? fresh? Bakit nga ganun? Diba? So, nasa ekonomiya natin din yung problema. Nasa mga kapitalista din yung problema eh. Kasi, pinapamahal niyo yung pagiging healthy eh. Yung prutas niya, pinitas lang naman yan, nilagay dyan. Yung isa, pinitas, hinati-hati, at nilagyan mo ng asukal. Tinundos mo pa ng stick. Mas mataas yung kapital mo doon, pero mas mura. So, are we rigged? Are we rigging it? And So, it's all over the world. it's all over the world. Oo. Yun, mas nagiging mahal eh. Pero so, kung ako ang tatanungin, hear me out, this is the nth time that I'm gonna say this at marami nang nagtawa dito, magtanim po kayo. Kahit nasa condo kayo, gumawa lang kayo ng kahit yung hydroponic setup. Ano yung mga madaling itanim, patubuin na... Kahit mga lettuce lang. Okay. Madali Doon pa- yun? Madali lang yun, Okay. hydroponics lang. So tubig lang po yun na may konting, ang chemical lang nang ilalagay nyo dyan ay yung gamot lamang po pampatubo. Pero Kahit hindi siya basta masama. maliit na paso, sa Maliit na nakakondo paso, ka, pwede. oo. Kahit nga yung, di ba, meron tayong mga, yung mga malalak sa condo, di ba, sa condo natin. Minsan, nagdadala tayo ng mga bumibili tayo ng mga malalaking tubig. O doon mo ilagay, hatiin mo yung container. At baliktarin mo. Pwede ka nang may tubig ka doon, tapos patutubuan mo na yun. Anong difference ba pag binili mo sa grocery kaysa pag Mas mahal eh. Yun lang yun. Mas mahal Mas eh. mahal, Kasi yeah. kasi yung seeds, Oo. mas mura mong patubuin yan. At saka, do it now, Oo. no? Wag lang kayo magpatumpik-tumpik. Alam mo, sinabi ko to nung minsan sa isang estasyon before, nung nagsisimula pa lamang ako, tinawanan lang. Kasi ang laging tanong is, kailan ko pa aanihin yan? Yun yung kinakailangan matanggal nating mindset sa Pilipino. Parang yung pasensya natin, iksi. Oo, kailan ko pa aanihin yan? Oo nga. Oo nga, medyo magtatagal, 2-3 linggo bago mo maani. At least, darating yung panahon na pagtagal-tagal, kung araw-araw ka may tinanim, darating yung panahon na araw-araw ka rin may aanihin. So, Sige, ganun siya. magtatanim na ako. Subukan nyo lang. Sa lupa ng kapitbahay ko. Pwede rin. Oo, makikitanim ako doon. Kasi sayang yung panahon na maigugugol natin eh. At saka sayang din yung pagkakataon. Na kunyari wala namang ginagawa, o di pwede kayong magtanim ng kahit konti para kahit konti makamenos po tayo. So we can do that. Okay, balikan ko lang yung kanina kasi sabi mo kailangan ng muscle ng katawan natin and we get that from eggs, meat. Oo. Paano yung mga vegetarian? Saan sila Okay. kukuha ng protein mo? Okay. Actually, may protein naman ng mga gulay.
No, So okay lang. Okay lang. Is it enough dun sa protein na kailangan ng katawan mo? O Depende kailangan talaga natin ng meat? Well, there are vegetarians who can really attain their protein goals. Say for example, from soy, from legumes, no, meron din yung mga mushrooms, nakakatulong din yun eh. So beans, no, yun yung go-to nila, tsaka yun yung mga soy-based. So meron silang nakukuha protein. There's this movie called Game Changers. At yung mga atleta nila doon, no, puro plant-powered. So, puro vegetarian talaga. Kamusta? Okay, nakaka-beat ng kung ano ng records. Mas malakas. Malakas sila. Surprisingly, I have a friend na vegetarian. When I saw her, nung last time na hindi pa siya vegetarian, iba talaga. Iba yung glow, iba yung skin, iba yung energy, yung kinukwento niya sa akin. This is because... So it's really possible that you'll get the protein na kailangan ng katawan mo just by vegetables. Bukod kasi sa vegetables na mataas na protein ang kinakain nila, the vegetables in itself, no? Yung vegetable in itself, mataas din ng fiber, ang antioxidants, na nakakatulong doon sa tinatawag mga glow. Oo. Yun talaga kaya... siya eh. Oo, yun talaga yung sikreto. Even the hair, ang ganda Even the hair, even the skin. Yes. Yan, kasi nga, yung kung saan mo makukuha yung vitamins mo, okay lang. Oo, yes. Isipin nyo yun na. Kaysa kumain kayo ng mga vitamins ng pagkakamamahal. Oo. Diba? Kung kakunin mo sila sa gulay, makukuha mo rin eh. Oo. Ang problema, mas mahal yung gulay ngayon kaysa sa vitamins. Oo, yun nga lang problema natin. Anak ng pating, ibaba nyo na lang po dito yan. Yun ang problema eh, di ba? O, tsaka isa pang problema, naalala mo nung pandemya, yung mga kapatid natin galing sa Benguet, Ifugao, yes. ibinaba dito, walang pumansin ng gulay. Yung mga farmers yung mga farmers. Ibinaba na nga dito sa atin sa Manila, walang pumansin. Hindi pa rin pinapansin. Hindi pinansin eh. So, paano yung mga tao, Doc, na may mga kilala ko hindi talaga kumakain ng gulay? Okay. Meat. Okay lang ba yun? Okay lang sana, pero in the long run, maaaring magkaroon ng problema. Anong problem ang makukuha ng mga di kumakain ng gulay? Ang mga vitamins and minerals deficiency. Pwede din kasi magkaroon sila ng Hindi nila makukuha yun. Pwedeng hindi makuha unless they have vitamins. Kaya ang suggestion ko pagka ganyan, yung fiber din kulang. No? So kaya ang suggestion ko sa mga taong ganyan, kumilala ka lang ng isang gulay araw-araw. Yun lang. Kilala ka lang, isang gulay araw-araw, isang gulay kada linggo. At the end of the year, you may have already met 50 to 365 gulays in your lifetime. Dati kasi nung mga bata tayo, pinipili tayo kumain talaga ng gulay. Ngayon, ewan ko kung napapansin mo, hindi masyado mahilig mga Gen Z sa gulay. Minsan ganun nga. At ganun nga yun nakikita din natin. Kasi sa upbringing din, laging naka-cellphone, laging nanonood, nanonood saka kumakain. ng tablet habang kumakain. Doc, I don't know if you heard about Donald Trump's diet. Ang nagsabi sa akin ito si Lourdes Vera, yung kasama din natin sa TV5. Sinasabi niya sa akin, si Donald Trump daw, wala daw ibang kinakain kundi fast food lang. Tapos, ang chika, wala daw maintenance, walang sakit and all that. Sa isip-isip ko nga, kung meron naman sakit si Donald Trump, parang di niya i-reveal. Hindi niya i-reveal yun. Pag ganun, na wala ka ibang kinakain, kung totoo man yun, sabi ni Lord, knowing Lord, for sure, totoo yan. Kung totoo man na ganun nga, baka hindi lang sa ngayon lumalabas pa yung sakit niya. Kung puro fast food yung kakainin. Puro fast food yung kakainin niya. Kasi definitely. Bakit masama ang fast food? Definitely kasi ang problema dyan is the oil na ginagamit doon. No? Bukod sa paulit-ulit, no? Yung processed oils na ginagamit doon. Hindi rin okay. Which could raise your inflammation, your inflammatory markers. Yun ding puro starch na ginagamit sa mga, halimbawa sa manok. Di ba? Yung starch na nilalagay doon sa breading. Problema din yun. Kung parating ganun yung kinakain niya. Yung kanin na kinakain niya doon. Kung hindi man kanin, yung fries na naroon. Sobrang inflammatory din. So, definitely kung ngayon wala pa lumalabas, well and good. I'm happy for him. Pero he's old, right? Yeah, he's old. I'm happy for him if it's kung yun man ang lifestyle niya, kung totoo man. Niya, at kung walang man talaga siyang sakit, I'm happy for him. Pero that's Donald Trump. Ano kayang totoo sa mga sinasabi niya? Yun na nga. At saka isa pang tanong natin is mayaman siya. Baka meron siyang ibang treatments na ginagawa. Yun na nga. Treatments. Yung usong-uso ngayon na parang na sinasaksak ng mga mayayaman. Stem cell. Stem cell. Yan. Okay. Okay naman yung stem cell. No, pero pinopromote nyo yan sa clinic nyo? Hindi namin masyado pinopromote. Pero unless talagang gusto ng pasyente, ako ang ginagawa ko, dinadala ko sa Malaysia. Malaysia. Anong nagagawa ng stem cell? Ang nagagawa ng stem cell is for regeneration, for anti-aging and regenerative medicine kasi yan. So, maaaring makatulong to regenerate yung mga cells natin. However, the problem is, hindi mo alam kung saan pupunta yan pagkatapos. Pero pag gusto talaga, sige. Hinahayaan mo. Mahal. Nasa 1.6 to 1.8.
Tas gaano katagal yun? Yung 5 days yung treatment. 5 days treatment na ilang taon na okay? 1 year. 1.6 1.6 million pesos? To 1.8. Saan naman tayo kukuha ng ganun, Kaya na nga bes? Kaya na nga So kung gusto nyo talaga, sige, dali namin kayo sa Malaysia. Pero you're not a fan I'm of not a stem fan. cell? I'm not a fan. Unless there are really more studies to show that they are. Are there a lot of success stories? There are a lot of success stories. Kilala natin yung iba. Sige, ikaw sa akin off ka mamay. Talaga? Kilala naman natin Paano, yung like, iba. sample lang na kung ano yung nangyari sa kanila. Mas maganda yung skin, mas maganda yung glow, Okay. and then they have more energy. 1.6 million pesos for a year, 5 days treatment. Pero yung a year kapag ka talagang medyo old na. Sometimes it could last for 5-6 years naman. Yung 1.6 million pesos na yun. If you catch it early. Say for example, you're only 25, 35. Pero 25, 35, may pera ka 1.6 times. Well, Actually, kung marami silang pera, hindi naman, di ba? Kung marami kayong pera, alam naman pigilan namin kayo, katawan nyo naman yan. Bigyan sa amin. Bahala na kayo dyan. Ayun. Share nyo na lang sa amin. Pero ito, pinaka-common na health mistake ng mga Pilipino na akala nila ay harmless, pero in the long run or pang long term, hindi pala. Delikado pala. Okay, delikado pala yung pag-upo. Sitting is the new smoking, mga kapatid. So, lagi tayong nakaupo, wala kayong galaw-galaw, problema yun. Buti na lang kami ni Manong Ted nakatayo sa programa. Oo nga eh. Di, pero totoo Oo. Parang na-realize mas okay siya. Kasi before nung nasa ABS pa ako, 3 or 4 hours ako nakaupo doon. As in, upo lang. Kaya pagka nagigast ako dyan, nakatayo ako. Mas okay talaga na nakatayo ako. Ayoko na nakaupo, pinapatagal ko kay na Cathy Foliente yung upuan doon. So if nasa office, paano yun? If nasa Ilang office, minutes dapat? 20 minutes. Every 20 minutes you have to stand up. So mag-timer kayo guys ha. Ito yung mga simpleng bagay na pwede natin gawin. Just Every stand up. 20 minutes. Every 20 minutes. Every 20 minutes, you do kahit 1 minute of exercise. Exercise could be just high knees, taas lang yan, ganyan lang yan. And then lakad-lakad lang kayo. And in a matter of 9 hours of work, times 3, kasi nga 3 minutes, 3 times yung 20 minutes mo in an hour. So that's basically 27 minutes of moderate exercise. Pwede yun. Kung may isang habit ka na gusto ipahinto sa mga Pilipino, ano yun? Paninigarilyo. Even vaping, right? Even vaping. Lahat mas lalo yun. Mas lalo kasi hindi mo alam kung ano yung sinasaksak mo sa katawan mo. Yun nga, yung tanong ko nga ang dami natatakot sa COVID-19 vaccine noon. Pero sa sigarilyo, hindi. Tuloy pa rin ang tuloy. Paano yun, Dok, yung mga nagsasabi na, kunwari, matanda na, tagal na nagyosi, okay naman siya. Ang worry nung iba, hindi na namin pinahinto kasi baka pag huminto, baka doon pa magkasakit. Yung mga ganyan. It's just coincidental na nagkakasakit sila dahil tinigil yung paninigarilyo. Hindi totoo yun. Hindi. Mababa ng immune system niyan. Kaya ganun. Isipin mo bakit yung mga pasyente namin na may tumor, na nakitang may tumor sa baga, in an instant tanggal ang sigarilyo. Wala naman nangyari. Mas naka-recover pa. So, ibig sabihin, kaya itigil. Yun nga lamang, ayaw itigil. Ito, sure na, last na. Yun yung isang habit na gusto mong tanggalin na ng mga Pilipino. Kung meron ka namang isang habit na gusto mo gawin ng lahat ng Pinoy araw-araw na makakatulong for our health, ano yun? Maglakad-lakad. So, gawin ko ng dalawa. Okay. Maglakad-lakad at kumain ng gulay. Yun talaga. As much as possible. Maglakad-lakad kayo at kumain ng gulay kung kaya nyo. Dapat kayanin nyo. Dapat kayanin nyo. Actually, meron sa amin sa Lipa, may nabibili kasing gulay na tig sa 10 piso lang. Ano yung ano na yun? Ay, may parang pampinakbet na? Naka-plastic na siya? Na. Yeah. Yun, kahit yun lang yung pagsimulan ninyo. Magiging masaya na ako. Ako na yung pinakamasayang doktor na Ano bang pinaka-healthy na gulay, Doc? Kahit na anong gulay. Basta green leafy vegetables, that's it. Iba't ibang kulay ng gulay pag sumasamahin. Yung mga beans sa loob ng gulay, like halimbawa, yung mga okra or beans. Sitaw. Kinakain ba yun? Kinakain yun. Sabi, tinatanggal daw dapat. Hindi ko nga, sabi daw. Hindi, kinakain din yun. Healthy pa rin yun. Healthy pa rin yun. Pati yung buto ng kamatis, appendicitis daw. Hindi totoo. Kasi yung butas doon sa may appendix ninyo, napakalaki kumpara doon sa mga buto-buto. Hindi yung babara dyan. Ito, Doc, baka makalimutan ko ang patanong ng ating mga kasamahan dito. Reversible pa daw ba ang diabetes? Reversible is such a huge term. I would go to a more politically correct term. What which is the remission. Remission. Remission? What's the difference ng reversible at remission? Mas mababa lang yung bigat ng remission. Kasi, yes, truth be told, marami na pong pasyente ang natulungan natin na matanggal yung medications. Pero hindi ko nililabel na reversed
Hindi dapat yun ang term talaga. Hindi dapat yun ang term. Kasi pag nagka-diabetes kayo na talaga nandun na siya. Forever. Forever nakatag na sa'yo na diabetiko ka. Pero it can be put into remission. You can put diabetes into remission. Meaning, ang definition niyan ay isang taon ka na hindi ka umiinom ng gamot sa diabetes, pero okay yung asukal mo. Normal yung asukal mo. Wala kang gamot sa diabetes, inayos mo lang yung diet mo, at kumakain ka pa rin ng may mga sugar. Ibig sabihin, meron ka pa rin carbohydrate sa diet mo na hindi tumataas ang asukal mo. Ganito yan. Kunyari, wala kang diabetes. Okay. No? Kung wala kang diabetes, ganito yan. Pag ikaw ay kumain ng kahit na anong may asukal, kanin, tinapay, kahit na ano, matatagpas-tagpas yun. Matatagpas-tagpas yun at magiging asukal. Para yan ay pumasok sa cells mo, kailangan mo ng insulin. Yung insulin, papapasukin niya yung asukal sa cells mo para hindi siya nananalaytay dun sa dugo, hindi mataas ang blood sugar. Kapag ka ikaw ay diabetiko, either walang susi, that's type 1, or sira yung susian, that's type 2. So kapag ka sira yung susi, wala kang susian, or sira yung susian mo, mafo-flood yung asukal sa dugo. Mafo-flood ng asukal yung dugo. Kasi nga, hindi ba kapasok eh. That's diabetes. Ngayon, kapag ka sinabi mong remission, or sige na nga, gamitin natin yung reversal. Ibig sabihin, wala kang iniinom. Ang ginagawa kasi ng gamot, ng insulin, ay pinapapasok na yung asukal sa cells para hindi nananalaytay dun sa dugo, para normal. Kapag ka remission, or put into reversal ang diabetes, kumakain ka pa rin ng asukal. Kumakain ka pa rin ng prutas. Kumakain ka pa rin ng gulay na matamis. Kumakain ka pa rin ng kanin. Pero hindi tumataas ang asukal mo. Yun yung reversal. Yun yung remission. Now, yung ginagawa ng ibang mga tao, sasabihin nila, na-reverse na po namin ng diabetes kasi hindi po kami kumakain ng asukal. Hindi. Kasi kumain ka ng asukal, magkaiba yung kumakain ka ng asukal sa hindi ka kumakain ng asukal pero tumataas ang iyong sugar mo. ang asukal. O bumababa yung asukal mo. So kapag ka reversible or kapag ka reversed or put into remission ang sakit, kumakain ka pa rin ng carbohydrates pero normal ang asukal mo. Yun yung totoo. So, totoo kasi ba? Kasi parang normal na yung diet mo pero hindi na tumataas yung sugar mo. And it can be done. It can be done. Not just with diabetes, with all other sakit na lifestyle related. Diet ang babaguhin in lifestyle. Meron ganun. And they have to go to you. Not necessarily me. You can or to a wellness clinic or visit a doctor, a dietitian. A doctor and a dietitian. Ayan na, kahit hindi daw sa kanya. Pero ako, Doc, excited ako magpa-check sa'yo kasi parang gusto ko malaman kung healthy ba yung hair ko, ano bang problema sa akin, anong dapat ko i-take na vitamins. Saan ka namin pwedeng puntahan? Yung mga nandito sa Metro Manila and even sa Batangas. Sa Metro Manila, kaya na primarily Simi sa Pasay, sa Bio Vitalis, sa S. Mason is run by us sa Centro Holistico. Kung tinatamad kayo na hanapin ako sa Bio Vitalis, pwede nyo ako hanapin sa kahit anong Centro Holistico branch. Yun nga lang, yun nga lang, baka ako yung tama rin na pumunta. Ang dami ko narinig na success stories yung mga nagpunta sa Centro Holistico. I'm part of Centro Holistico. Online. Kasi sabi mo, online consultation is also okay. Online consultation, you can search for me sa Sirius MD. Okay. Just key in Mark Dexter Makalintal. Or nagre-reply ka ba Instagram, TikTok, and Facebook? Nagre-reply naman ako. Yun nga lang, ang reply na makukuha nyo ay naka-prompt. Pero at least malalaman na nila doon. Nandun na lahat. Clinics. Basahin nyo na lang po. No? Kasi pagka nag-automated message ako, nandun na naman lahat eh. Lahat ng information about you. Kung kailangan nyo lamang ng iba pang mga katanungan, may mga numbers po doon na pwede po ninyong tawagan. And sa Batangas? Sa Batangas, Makalintal Clinic po. Sa tabi lang yan ng PLDT. Nag-iisa lang yan. Type lang Makalintal Clinic. Ayan na, alam nyo na kung saan hahanapin si Doc Dex. Ilalagay ko dito sa link at sa comment section yung mga social media accounts niya. But I'm sure minsan nyo na siyang napanood at nakita sa inyong mga social media feeds. Kulang ang isa o dalawang episode. Di ko alam kung ilang episode to sa dami na napag-usapan natin. Sa dami ng information na natutunan ko sa'yo. And I'd love to have you again on the show. Of course. See us din nga pala sa TV5. Yeah. Minsan lumalabas pa rin ang Kapatid Docu. Yeah. During 11:30 ng gabi. Sana magkaroon ka ulit ng show doon na regular. So minsan lalabas pa rin yung Kapatid Docu, nandun po yung Doctor Next Door. And then nabalitaan ko, sabi nga ni IC, baka gawing interstitial yung ginagawa namin ngayong mini docu. IC Padua. I-push nyo na yan. Bago pa kayo maunahan ng iba. Pero ako, I would love to have you again on the podcast. Thank you so much once again sa dami na natutunan natin dito. Sana na-absorb nyo pong lahat yan. Doc Dex Makalintal here on From the Heart. Salamat po.